So, population growth, the rate of population growth is proportional to the present population. So, pwede nyo siyang isulat ng ganito. Pag may narinig kayong proportional, so gamit kayo dito ng proportionality symbol. So, this is the populational, this is the rate of population. So, di ba pagka sinabing rate, that is the change in population with respect to time, no? Is directly proportional daw to the population. So, yan na yung present population. Kapag nakakita kayo ng proportionality symbol, pinapalitan natin siya ng proportionality constant. So, i-equate natin yan. So, the rate of population with respect to time is equal to KT. Etong K, yan yung proportionality constant. Oh. Ito na yung magiging equation nyo, differential equation. So, para makuha natin yung particular solution and general solution, so anong gagamitin natin dyan? Alin ang dependent variable dyan? P. Ang independent, yung T. Oh, di ba? So, anong gagawin natin? Variable, separable. Di ba parang, bumalik pa sa Sir Rompis, ha? Hindi, okay lang. dp, k, t, dt. Tama? Then, pwede nyo na siyang integrate. So, na-separate na natin siya. So, ang integral ng dp, p, is equal to kt squared over 2 plus c. So, pwedeng ganyan. Or, pwede nyo siyang palitan, no? Pagka walang limits, di ba yung wala tayong ginagamit na upper limits, lower limits, saka upper limits, nagalagay tayo ng constant of integration. O, pwede na din yan, no? In terms of C. Pero kung maglalagay ka ng limits, asan na yun? Ayan, lalagyan natin siya ng limits. So, ang gagawin nyo, so, di ba pagka change in P, so PO, ano yung PO? That is the initial population. And then P, that is the present population. And then yung time, T, so initial time, assume natin is 0. And then, this is the present time T. So, pag in-integrate natin, integral ng dP, that is P, from PO to P, is equal to KT. So, that is KT squared over 2. Ay, parang, oops, mali ako. Kaya pala. Mali. Ba't T nilagay ko? KP pala to. Papalitan natin ng constant of integration yung K. Gagawin natin na KP. Ba't lang KT? Ayan. O, isa-separate natin. Antok pa. So, variable separable, dP. Tababa natin si P, no? Is equal to K dt. Then, integrate. So, ano integral ng dP over P? ln of P is equal to KT plus C. Pwede yan. Tapos, kung gusto nyo nga kunin yung initial population, when the initial population is equal to, baliktad. If the P is equal to PO, ano yung time niya initial? That is 0. So, how to solve for C? So, that is ln of PO is equal to K times 0 plus C. Therefore, C is equal to ln of PO. No? So, substitute lang natin. So, magiging ln of P is equal to KT plus ln of PO. Okay? So, pagsamahin mo na lahat ng may ln, so magkakaroon tayo ng ln of P minus ln of PO is equal to
KT. So, ito property ng logarithm. So, naka-minus, magiging ln of P over PO ma-equals to KT. And then, e raised to, so magiging P over PO is equal to e raised to KT. So, ang magiging general formula mo na dyan is P is equal to PO e raised to KT. By the way, pwede pala tayo mag-calculate na sa finals. Magdala kayo ng calculator. Sabi ni Sir Jake, pwede na daw. So, parang ano lang din to, di ba? Yung parang sa siret, sa dynamics, no? Ito, dito din, paano sir kapag naglagay na ng limits? So, from initial PO, time is 0, present P, time T. So, integrate. So, integral ng dP, that is P from PO to P. O, di ba nga? ln of P nga pala to. Binaba na natin nun. So, this is ln of P is equal to KT from 0 to T. So, syempre wala na itong plus C, no? Kasi nga, naglagay na tayo ng limits. So, upper minus lower. So, yung upper limits minus the lower limits. So, ln of P minus ln of PO is equal to KT minus K0. O, diba? Bumalik ka lang dito. So, magiging ln of P over PO is equal to KT. So, P is equal e raised to. Parehas lang, no? So, ito, pwede nyo na itong i-memorize yung formula na yan. So, ano yung tatandaan nyo dito? Ang sabi natin dyan, yung P is this is the present population. PO, initial population. K is the constant and then T is the time. Ito na iba lang naman, growth and decay, na bago lang naman yung Q. So, kapag naman decay, no, makikita nyo naman yan na kapag decay, ibig sabihin, lumiliit, nababawasan, no? Pero pagka population or nag-growth siya, maangat. Meron ba kayong econ ngayon? Wala pa. Pagkatapos nun. Ayan, pwede nyo din magamit yung DE sa econ, no? Pagdami ng pera. Tapos dito dapat matigaling kayo sa time, no? For example, in 15 PM, ilan yung oras kapag lumagpas na ng 4 PM? Yan. Siyempre 15 minutes lang, di ba? Magaling mag-timer dyan. Dito na lang ako kukuha ng Pablo. Ayan, meron siyang pre-polling bodies. Ayan. Ito, a bacterial population B is known to have a growth proportional to B plus 25. So, di ba ang sabi, the bacterial population to have a rate. So, the rate of growth with respect to time is proportional daw to B plus 25. So, ito na yung working equation natin. Between noon and 2 p.m., ilang oras yun? 2 hours. The population increases to 3,000. So, ibig sabihin, madadagdagan ng 3,000, magiging 3,000 yung B. So, when the time is 2 hours, yung B mo ay 3,000. Increase to 3,000. And between 2 p.m. to 3 p.m., ilang oras yon? 1 hour. The population is increased by 1,000.
Ano yun? Increase by 1,000. So, ano na yung B nun? 4,000, no? Yung by N2, no? Tandaan nyo. So, this is 4,000. Find the expression for the bacterial population B as the function of time. O, bakit naging 4,000? Si increase by 1,000, no? So, una, 2 hours siya dito. Naging 3,000 siya, no? Tapos, dinagdagan pa ng 1,000, no? So, ang tanong dito, find the expression for the bacterial population B as the function of time. What is the initial bacterial population in the culture? What is the total bacterial population in the culture at 4:15 p.m.? Ito yung working equation natin, di ba? Ang sabi dyan, the rate of growth proportional to B plus 25. So, palitan lang natin to ng proportionality constant. So, dB over dt is equal to kB plus 25. So, variable separable. So, dB over B plus 25 is equal to K dt. Then, integrate. So, ln of B plus 25 is equal to KT. So, plus C na lang. Huwag na tayo mag-upper limit. So, gagamitin nyo ngayon tong condition na nakuha natin kanina, no? So, ito yung limits para makuha natin si C at T. C and K. So, when the time is 2, ano yung B? ln of 3,000 plus 25, 325 is equal to K. Ano yung time niya? 2 hours plus C. Tama? Next. If B is 4,000, so ln of 425 is equal to K. Ano yung time niya? 1 hour plus C. So, you have two equations, two unknowns. So, how to solve for K and C? Paano nyo solve yan? Mode 5-1. Paano nyo i-input yan? So, una, lalagay nyo muna to. 2, 1, 1, and 2, 1, tas ito. 1, tas ito. Okay lang. For decimal naman. And then yung C, 5859. Tama ba yung sagot? Wait, nag-positive. Dapat 2856. Tingnan mo. Si calculus. Ay, mali pala. Dito, class, no? May mali pala tayo dito. So, dito, di ba, ang sabi between 2 p.m. to 2 noon. Tapos, ito, yung between, ilan oras pala siya nag-pass?
yung between 2 p.m. to 3 p.m. Kasi nag-increase by 1,000 siya, no? So, from initial time natin, yung time. So, this is 3 hours, no? Hindi siya dapat 1 hour. So, the answer is 0. And then, 7.4434. So, ano na yung magiging equation nyo dyan? So, papalitan nyo lang yung k. So, that is ln of b plus 25 is equal to k 0.2856 plus so, ito na yung equation nyo. Yun yung tinatanong sa una. So, this is the find the expression for the bacterial population B as the function of time. What is the initial bacterial population in the culture? So, di ba ang initial natin dyan is when the time is 0. So, hinahanap natin yung BO. Anong gagawin? So, yung formula na yan, substitute nyo na lang yung time na 0. So, this is ln of b plus 25 is equal to 0.2856 multiplied by 0 plus 7.4434. Sir, paano to? Shift solve? BO pala to. So, BO is B sub 0. Initial bacteria. Magkano yan? E raised to 7.4434. Minus 20. Anong sagot niyan? Same? Medyo matagal. Kaso ang choices dyan, ang choices, kunyari sa board exam, lumabas yung ganyan. Ang initial bacteria population, ang choices is so, anong sasagot nyo dyan? Oo, yun, tama. Bacteria kasi yan, di ba? Hindi, dapat kasi kalahati pa lang siya, hindi pa nabubuo yung bacteria, no? So kung magkasagot kayo dyan, ang initial bacteria population talaga natin ay 1,683. Bakit nga, sir? Ayun nga, kasi nga, hindi pa siya buo. No? Baka mamaya, kumbaga sa population, hindi pa naman kasama sa census yung mga nasa tiyan, di ba? Ano? Oo, pero yung mga yung mga ipapanganak pa lang, kasama na sa utang ng Pilipinas. Sir? Ano? Next. May tinatanong, next na question, what is the bacterial population in the culture at 4:15 p.m.? Ilang oras yung 4:15 from noon? 4.25. Hindi, 4 hours and 15 minutes. 4:15 p.m. So, ang tanong, what is the total bacterial population in the culture at 4:15? So, ilang oras yon from noon? 4.25. So, pwede nyo siyang gawin dito, no? Sir, paano ba yun? Pindutin nyo 4, tapos pindutin nyo degrees. 4 degrees. Nakalagay dyan 4 degrees. Tapos 15 minutes. Nakalagay nyo yan. Tapos pindutin nyo equals. Tapos degrees decimal nyo na lang. DMS yon, degree minutes. Tapos kung may seconds pa, dagdagan nyo na lang ng seconds para maging decimal na lang siya. Yung time.
Surveying, sa surveying. Pero hindi naman sinasabi sa surveying to na hours yon. Kasi same lang siya ng format yung degree, minute, second. Same siya ng format ng time. Hours, minutes, and seconds. Pwede makalki sa ano. So, mamaya baka, kunyari yung time ay, 5:30 and 20 seconds, di ba? Paano nyo i-convert yun into decimal part? Pwede yun dito, no? So, ngayon, substitute natin. So, this is the moment. So, yung time natin is 4.25. Hingin ko nga kayo din yung na yun. Yung problem na yun. So, what's the value of B? Class, pwedeng ganito yung gawin nyo, no? E raised to, tapos, substitute nyo yan dito. I-erase nyo lang yan, tapos minus nyo lang ng 25. So, pwedeng yan na yung sagot. Bakit? Kasi di ba pagka sinasolve natin to, e raised to something, tapos na-transpose mo si 25, para hindi ka nagsha-shape solve. So, minus 25. So, that is 5,000. Bilang ka